Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at kumusta po kayo? Welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at eto nga po no, AFP Chief of Staff mga ka-review may nakakatakot na anunsyo. PBBM nagpatawag ng special meeting sa Armed Forces mga ka-review natin. Yan po, patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po no. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin no. Ang balitang ito ay mula po kay Melvs Castle mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po. Melvs Castle mga ka-review natin. Alright? At ito na nga mga ka-review natin. Huwag na po natin patagalin to. Nako. Nakakatakot to. Pinas pinaghahanda. Ito na po. The Armed Forces of the Philippines is willing, very much willing to defend our territory. Ayaw ng Pilipinas ng gyera, pero nakahanda ang AFP kung magkaroon man talaga ng digmaan. Binigyan din niya ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner. Umpisa pa lang ito at inaasahan na nilang mas lalala pa ng sobra ang gulo laban sa China. Pero hindi anya natatakot ang Pilipinas magkagyera. Nanumpaan niya ang AFP para ipaglaban ang ating bansa kahit buhay pa ang kapalit nito. Yes, sobrang nakakabahala ika ng pinuno ng militar. Pero hindi. So narinig niyo po mga ka-review natin no. Yung AFP po natin is nanumpa ay pagtatanggol ang Pilipinas buhay man ang maging kapalit. Ewan ko lang po dito kaya no, Senator Robin Padilla at sa mga pro-China no, mga ka-review natin no. Diyan sa Senado. Kung itataya rin ba nila ang buhay nila para protektahan ng bansang Pilipinas mga ka-review natin. Kasi ngayon po mukhang nag-iiba po ang kanyang di ba? Ang kanyang tono iba na naman. Makipag-venture na lang daw dito sa China. 'Di ba mga ka-review natin no? Ano kaya ang masasabi nito ni Senator Idol Robin Padilla dito sa sinabi ng AFP mga ka-review natin no, na itataya ang buhay no, kasi nanumpa silang itataya ang buhay no, para ipagtanggol ang Pilipinas. Hindi na sila magtataka kung pagdating ng panahon ay may sumiklab nga talagang digmaan sa West Philippine Sea. The other day, we were called to Malacanang by no less than the President of the Republic and our Commander-in-Chief, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. He called for the Security and Defense Cluster to talk about specifically what happened last Sunday in the West Philippine Sea. And as you know, we had a resupply mission for our soldiers who are staying at the PRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Ayun po, that is our mandate, it is our obligation to continuously provide provisions or supplies to our soldiers who are based not just in Ayungin Shoal, but in so many other features that we occupy also. So, our take on that is that the actions of China are really illegal. They are aggressive and they are very dangerous. And we saw an escalation of these actions by China. And of course, we are worried now. We will admit, napapahala kami. But as mentioned by the Secretary of National Defense, Secretary Gilberto Chidoro Jr., the Armed Forces of the Philippines is willing, very much willing to defend our territory. Paglilinaw pa ng AFP, ba't tayo matatakot? Mga Pilipino ngang sundalo ang kinakatakutan sa buong mundo dahil sa galing nitong mga pagdigma. In fact, we are one of the most experienced armed forces around the world. Why is that? Because we have been fighting several wars since the late 1800s up to today. We have been involved in wars or conflicts. So kaya po tayo, yung mga sundalong Pilipino, ay isa sa mga pinaka-dalubhasa na mga sundalo sa buong mundo. They are really, really well experienced. In fact, some of our partners and allies, the more developed armed forces, they come to us to train with us and also to listen to the experiences that we went through. Kasi nga po, ang ini-develop natin also is the SRDP or the
Self-Reliant Defense Posture Program. Gusto ho natin na tayo mismo ang gagawa ng ating mga baril, yung ating mga bala, yung ating mga rockets. No? Let me end this statement by just saying that we had already our own defense industry in the past. We were, in fact, manufacturing our own rifles. Up to now, we are manufacturing our ammunition, pero kulang pa ito. We had our first rocket, yung Bongbong rocket, if you recall. Bongbong? Bongbong rocket ang tawag natin. Hindi naman yung bamboo ah. Hindi naman ma'am, hindi ito yung bomb. This is a rocket. No? Meron tayo naka-display sa Ito lang mga ka-review, no? Opinion ko lang po to. Medyo delikado po yung ganitong, di ba? Na ipinapakita sa media kung ano po yung mga kagamitan natin, mga ka-review natin, no? Na gumagawa daw tayo ng mga sariling baril, ammunition, mga ka-review natin at rockets, mga ka-review, di ba? Sa palagay niyo po ba na makakatulong po ito, mga ka-review, ha? Sa palagay ko makakatulong po ito sa kalaban natin, mga ka-review, kasi, di ba? Magkakaroon po sila ng impormasyon sa ating mga kagamitan na ginagawa. Kung tayo man ang gumagawa, no, mga ka-review natin, medyo ano sa akin, mga ka-review, na dapat hindi na ilabas ang mga ganito, no? Pero for transparency talaga, ang Pinoy talaga mahilig sa transparency, no? Mapapondo man yan, no, sa ng ating bansa, ano pa man yan, transparency talaga, no? Talagang ibabalita at ibabalita mo para malaman ng yung mga kababayan. So, ganyan po katapat ang ating mga kasundaluhan, mga ka-review natin. Navy, yung Bongbong rocket. Bongbong as in Bongbong Marcos? Bongbong Marcos. It was named after the current president, but developed by the former president, no? Bongbong rockets. These were Navy rockets. Modernized weapon systems, modernized platforms, and we have had already a lot of gains when it comes to modernization. We are now third horizon. So for the first and second horizon, although hindi po kompleto ito, marami na tayong nakuha. No? For instance, may mga bagong jet fighters tayo, yung FA-50, meron tayong mga bagong helicopters, the Black Hawk helicopters, we have attack helicopters. No? We also have new ships, we have corvettes, we have frigates, and then we have multi-role ships, and we also have tanks, armored personnel carrier. In fact, Talagang we are solid one ang mga of the nakaupong most pinuno ng experienced militar. armed forces Sabayan out mo there. pa ng Why matapang is at that? walang Because we have katakot-takot na been Defense fighting Secretary several ng wars, Pilipinas. 60, Kayo, ano eight- nyo masasabi sa matapang na aksyon ng 1800. AFP laban sa pambabastos ng China? So, yan mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa inilabas na anunsyo ng AFP. So, meaning mga ka-review natin, pag medyo ganito pong anunsyo nila na naghahanda sila, no? Ibig sabihin, may paparating, may mga ka-review, no? Pag naghahanda po, di ba? Pag naghahanda po, pag naghahanda po ang isang, let's say, bansa or something, kahit nga sa bahay, di ba? Pag may naghahanda, may paparating, di ba, mga ka-review natin? Di ba? Pag pinaghahandaan mo na, naglilinis ng bahay, ganyan, di ba? Oh, may paparating yan, mga ka-review. Ano kaya ang paparating, ha? Posible na kaya na wag naman sana, pero ganun po talaga yung parang mangyayari, mga ka-review natin, eh. Kasi hindi mo mapigilan yung China na umatake doon sa ating mga Navy, Coast Guard at mga mangingisda, no? O kung ganyan na hindi mapigilan, paano ba yan? Alangan naman na tingnan lang ng ating armed forces, mga ka-review. Alangan naman hindi tayo gumante, ba? Kailangan kung ano man ang gawin nila sa atin, mga ka-review natin, ay kailangan prepared nga tayo. Kaya nga pinaghahandaan na ng AFP. No, itong may paparating. Nako po talaga, oh. Well, anyway, mga ka-review natin, ano sa palagay niyo po? May paparating bang digmaan, gera, war, mga ka-review sa pagitan ng China at Pilipinas? Nako. Sana kung magkakaroon man, mga ka-review natin, sabi nga ng isang profesor, no? Doon lang sana sa doon daw talaga, no, mangyayari ang gera sa dagat, sa tubig, mga ka-review. Sana wag na po silang
umakyat dito sa lupa mga ka-review, na kung magkakagera man doon lang po sa karagatan para mas less po ang damage ng ating bansa, no? Pero nakita nyo naman po yung gera sa Israel at saka Palestine mga ka-review, di ba? Hamas. O, nai-imagine nyo na po ba kung ganun ang mangyayari sa Pilipinas? Naka po, wag naman po sana. Alright mga ka-review natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? Huwag din kalimutang i-subscribe si Melv's Castle mga ka-review, na sa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po. Melv's Castle mga ka-review, maraming salamat po.